Good morning po. Yung bansa po natin ngayon talagang nasa crossroad at nasa crisis. Kita-kita naman po natin because of the corruption issue, the flood control issue. Nung 2025, ang GDP po natin ay 4.4%, which is way below the target of 5.7%. Yung third quarter po is about 3.9% at yung fourth quarter 3%. Ito po lahat ay dala ng pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. The greatest heist in the history of national budget and infrastructure sa ating bansa. For the first 3 years of the Marcos administration, 2023, 2024, and 2025, 1.45 trillion po yung insertions, diversions, at amendments na karamihan po ay napunta sa mga ghost flood control projects, sa mga substandard projects, sa mga proyekto na talaga namang pinagkakitaan lang. For example, yung Cat's Eye, nakikita nyo maliwanag sa mga highway, yung railing sa mga highway, pati na po yung mga solar lamps na nakikita nyo sa mga highway. Ito po ay sa dahilan noong 2023, mga 300 million po sa national budget ay pinalitan. 300 billion pinalitan. Yung mga matitinong mga proyekto na pinag-aralan ng mga ahensya ay napunta po sa mga anomalyang proyekto. Noong 2024 po, 500 billion yung nawala sa President's budget. Yung mga matitinong proyekto tulad ng ating mga foreign assisted projects tulad ng Metro Subway, tulad ng PNR Elevated Railway, lahat po ng budget cover dyan ay tinanggal, inilipat sa unprogrammed appropriations at pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Noong 2025 po, 473 billion po yung inalis sa national budget, pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganito pong kalaking insertions, diversions at amendments sa national budget. Ang national budget po ay napakasagrado sapagkat ito po ay sinisimulang himayin at pag-aralan Enero pa lang ng for example, yung 2027 budget natin, January pa lang po pinag-aaralan na yan. Sa mga ahensya, doon po sa ibaba. Pagkatapos po, dinadala yan sa mga regional offices, dinadala yan sa mga national offices. Pagkatapos sa kaya pa lang yan, dadalhin sa DBM at aaprobahan ng kabinete, aaprobahan ng presidente. Pagkatapos pong pag-aralan, dadalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, ano nangyari? 2023, pinalitan lahat. 2024, pinalitan lahat ng mga importanteng proyekto. 2025, pinalitan lahat yung mga importanteng proyekto ang ipinalit. Yung pong mga proyekto na malaki ang kickback na halos wala nang ginagawa. Pinagpiestahan po ng Marcos administration ang national budget for the last 3 years. At yan po ang nangyari, bagsak ang GDP, from 5.7% target, 4.4 po ngayong 2025. At dahil dyan sa mga investigasyon na nangyari, mga knee-jerk reactions ng gobyerno, ano po nangyari? Hanggang ngayon po, wala pong public spending sapagkat walang bidding sa infrastructure. Tinanggal lahat ng mga flood control projects. Kahit yung matitino, tinanggal. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung kailan magkakaroon ng public works bidding. Ano ibig sabihin niya?
daan-daan libong mga construction workers, wala pong trabaho ngayon. Ano po ibig sabihin niyan? Maraming malulugi ng mga negosyante, construction supplies, at iba pa. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang hula ko po, may projections, may first quarter, hindi lalagpas. I'm sure, less than 3% ang GDP. Lalo pong maghihirap ang ating mga kababayan. Kaya po, mahalaga na hindi matuldukan ang investigasyon dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Subalit nakikita ko po, yung ICI na binuo ng Pangulo through Executive Order number 48, hindi po napunduhan. Hindi nabigyan ng karapatang suporta ng palasyo. Kaya dalawa po sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komisyon, si Commissioner Dave Singson at si Commissioner Rosana Pajardo ay nagtitim. At ngayon po, halos hindi na natin alam kung ano ang ginagawa ng ICI. Pinagmadali kami sa Kongreso. Prioritize ng ating Pangulo yung pagbuo ng isang Independent People's Commission against infrastructure corruption. Ito po ay binadali namin, naipasa namin sa committee on government reorganization, December lang po. December pa po. Nag-overtime po kami. Pero ngayon po, hindi na namin alam. Pebrero na, nakabimbin pa rin. Hindi na gumagalaw sa Kongreso. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, hindi mo maalaman kung ano direksyon. Ginagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin, na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na humihinto, umiiwas na sa investigasyon? Kaya po, napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi may papaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion. Pinalitan ng Kongreso. Pinirmahan niya, hindi siya kumibo. Binete niya, BBM, hindi kumibo. Napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalaula, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalaula ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Pinirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po, yun natira ng mga insertions, diversion. Nagtataka po ako, dati-rate, panay banggit, sa mga pangalan. Saldico, resign, tumakbo. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriations. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya nagpaplano? Speaker Martin Romualdez. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwa ng Kongreso, ng Kamara, iba ang Senado? O, binabanggit lagi si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, tahimik na rin. So, ano ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan.
kung tatahimik tayo, kung makakalimutan ito, pero after 2 years, nanakawan tayo ulit. Congressman, may nagsalita na si Bersaga, no? Si Bersaga, si Miao Miao, at saka si Leviste, no? Eh, kayo po ay, I think Leviste trusted you, no? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well, alam niyo po, yung Cabral Files na sinasabi, that's a public doc. Meron naman pong kopya ang ombudsman, kinuha nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan. Napaka-simple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA, makikita niyo na po yung mga insertions, diversions, at mga amendments. Pagkatapos po, lahat ng mga proyekto, alam niyo lang kung sino yung mga naging contractor. Alam niyo na. Sino yung mga naging contractor. Yung mga contractors. Tapos tingnan niyo lang yung mga proyekto. Malalaman niyo na kung sino ano yung ginawa at ano yung ghost at ano yung standards. Napakadaling imbestigahan yan kung gustong imbestigahan. Ano balita niyo sa investments? May ba pumapasok ng investments lately? Alam po, nung panahon ni Pinoy, nung umalis po siya, yun po yung pinakamalaking foreign investments. $7 billion yung inflow ng investments. Sa pagkaraan po ng 6 na taon ni Pangulong Duterte at 3 taon ni President BBM na wipe out po lahat itong $7 billion na yun. Okay, the floor is open to questions from the media. Identify yourself and please make your questions brief and to the point. Yes, please. Identify yourself. Kaya lang ba itong nangyayari, nagaganap? Kasi sabi mo kung dapat sa presidente dapat ang managot natin. And yet, walang nangyayari. Ano ito sa eskwela ng madali? Para sa akin, ayaw nilang malaman ng katotohanan. Kasi kung gusto nilang malaman ng katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. Talagang may ano dito. Sabi ko po, lagi ko sinasabi, gaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, sila Laula, hindi siya kumibo. So it's either complicity or a question of competency. Wilson, any questions? Headline ngayon sa mga channel, sabi ng Senate Regulatory Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis lang daw ulit sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Leviste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, alagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson and Senate President Tito Soto nabigyan. Alam po na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, minapunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, NID wala? NID? hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba? May facts. These are facts. Pangatlo,
yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo to, hindi to, malalaman natin kung papatawag ng Senado si Yusek Bersamin, si ES Bersamin, di ba? Patawag lang para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano nung date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si ES Bersamin? Hindi sila nagde-deny. No comment. Si Leandro Libiste ba nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, scene of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kwan lang to ha, question. Buhay po ba si Cabral? Wala po akong alam na. Wala po ako. Anyway, can I change the subject? This is sa China. Kasi nagkakaroon ng issue ngayon sa Congress, no? I mean sa Senate, with regards to Terriela's statement and the Chinese embassy's reaction. Ano pong take niyo dyan? Architect of foreign policy is the president. So, kung ako po ang tatanungin nyo, hahayaan ko na po yung Pangulo ang dumiskarte. Bakit? Marami po siyang kaalaman, intelligence information na hindi alam naming mga politiko. So, dapat, presidente ang manguna, dapat maging malinaw yung posisyon ng presidente dito. At kung ano man yung maging posisyon niya, dahil ito po ay foreign relation, dapat suportahan natin siya. Another question to Congressman. Si Freddy Topacio filed, I think, a case, diba, a few days ago against Soto, no? Ano po ang take niyo dyan? Yung kanyang petition. Marami na po akong laban. Ayoko na makialam sa laban ng iba. Okay guys, any more questions please? Mukhang nakuha niyo yung soundbite. Yes sir, identify yourself. Etano Rob News Tabloid and 96.7 News FM. Kung nararapat ba bang manatili itong mga senado at Congress, wala namang ginagawa eh. May mga usap-usapan, tanggalin na lang. Mas makakatipid pa yata ang Pilipinas dyan. Hindi naman po. Yung institusyon ay dapat natin galang sapagkat yan ay bahagi ng ating saligang batas. At madali pong mag-akusama. Naniniwala po ako na marami pa rin matino na congressmen at mga senador. Kaya lang po na dahil dito sa mga issue at dahil din na, alam nyo, yung ginagawa ko ito, napakamahirap na nitong ginagawa ko na ito dahil may mga epekto ito sa aking pagiging isang kinatawan at politiko. Subalit, sa tagal ko po, I've been serving our country for the last 50 years in various capacities. So, para sa akin po, baka ito na po yung mga huling panahon ng paglilingkod po. Gusto ko naman po na kung ano yung sa tingin ko yung magiging tungkulin ko ayon sa aking mga discernment. Na ang batayan ko po ay ang aking mahabang karanasan, ang aking mga iniidolo. At siyempre, yung batayan ko dito ay matindi kong pananampalataya sa ating Panginoon. Gagawin ko na lang po yung sa tingin ko yung nararapat. Very good. Yes. Sige, okay, quickly. And in ka talaga against sa corruption and directing of course sa administration. May mga threat ka bang na-receive or may mga kaabal sa action na maglaylo ka kung ano sila? Wala naman po, in fairness. Wala naman po. Dahil kung nagsasalita po ako, ay
pinipilit ko po na maging magalang kahit na masakit yung aking mga sinasabi at naniniwala po ako na wala akong sinasabi na hindi totoo. At kung meron man po yung makakapagpatunay na may hindi totoo akong sinabi, ako po ay hihingi ng public apology. Pero sa ngayon po, ang lahat po ng sinasabi ko sa totoo lang. Well, the truth hurts, di ba? Ang problema ng ating bansa, truth decay. Yes, ma'am. Go ahead. Tanong ko lang kung ano po yung sabi niyo po dun sa Blue Ribbon Committee na during session, pag nabanggit po yung pangalan ni Romualdez ay nag-revision po yung session. Nagpakomento natin. Kasi regards po yun sa flood control na pinag-usapan. Well, I think na-compromise na po ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Kasi po, bukod dun sa kanilang political struggles for the leadership of the Senate, sa tingin ko po, meron silang ayaw na matumbok na katotohanan. Yes, identify yourself. Sana sabi ni Atty. Luis na gagamitin nila yung process na ginamit dun sa impeachment process ni Pangulong Marcos, which is to dismiss if the process of sufficiency in form and substance. May pangamba po ba kayo na parang magiging uuwi lang din sa dismissal yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ayoko pong pangunahan yung mga pangyayari. Gaya po na sinabi ko, I will prepare yung impeachment process ni President Marcos. I voted yes to the sufficiency and form. I voted no to the sufficiency and substance dun sa unang complaint ni Attorney De Jesus. Pero dun po sa complaint ng Makabayan Black, I voted yes. Bakit? Sapagkat sa palagay ko po, may sufficiency in substance. Dahil yung pong requirements ng sufficiency in substance, yung parameters, maliwanag po sa impeachment rules ng House of Representatives. Dalawa lang. Una, kailangan may recital of facts. Na-recite yan doon sa complaint ng Makabayan Black. Pangalawa, kailangan may kaugnayan doon sa impeachable offense. At yan po, napatunayan din ng Makabayan Black. Pero, siyempre, majority rules, talo po kami, pero sa tingin ko, dahil binayolate yung rules, pwede rin pong makialam ang Korte Suprema sapagkat ito po ay tantamount to grave abuse of discretion. Pagdating naman po sa complaint ni Vice President Sara, binasa ko po, sufficient in form, sufficient in substance. Kaya kung boboto ko, may sufficient in form, sufficient in substance. Ngayon, hindi ibig sabihin nun, may kasalanan na. Yan po ay makikita lang natin sa presentation of evidence. Pero doon kay Pangulong Marcos, hindi na hinayaan makapag-present ng evidence. Sana po, yung kay Vista Files, pwedeng na-present doon. Pero pinigilan na yung presentation. Dito, titingnan ko po, i-present, makikita ko na may kasalanan, bumoto ako for impeachment. Pero kung wala, bumoto naman ako against impeachment. Bakit ay na parang agad siya sa determinant of sa preliminary process pa lang? Sa tingin ko, pinipigil yung paglabas ng katotohanan. Which is bad for the impeachment process. Kasi po, masamang precedents. Ganyan na ba mangyayari? Na basta kakampi, hindi na pwedeng ma-impeach. Kailangan talaga, especially now, na meron tayong supermajority. At paano naman hindi magkakaroon ng supermajority? Bilyon-bilyon ng alokasyon ng bawat congressman. Bakit ka naman kukontra? Kung hindi mawalan ka ng bilyon. Ako? Kung meron pa sa House sa Committee on Justice. Well, nagamit na naman po ito eh. So, dapat lang sundin. Hindi baguhin. Dapat lang sundin. Sorry. Tapos na? Congressman,
You are also known for your anti-dynasty bill. Kamusta po yan? May pag-asa ba mapasa yan? Well, I've been an advocate of the anti-political dynasty. Ano po to? Yung aking advocacy na yan predates the 1987 Constitution. I've been fighting political dynasties in my city since I was a teenager. Kaya po, noong 1987 po, tuloy po kayo. I want to welcome the late Maris Umali of GMA7. Of course, my friend, si Danny. So, ito po yung panlimang magiging kinatawan ko sa Kongreso. Ito na rin po yung ikalimang pagpa-file ko ng anti-political dynasty bill. Ang 2001, 2013, 2016, 2019, then ngayon po, 2025. At ang pinakamataas na inabot ko itong bill na ito ay noong 2013. Noong panahon po ni Presidente Aquino. Ito po ay nakapasa sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms at it's a product of a principled compromise. Binasa ko po yung transcript ng mga framers ng ating Constitution. Noong 1987 Constitution, may tatlong requirement po para matawag natin na talaga namang ito ay valid na anti-political dynasty law. One, dapat it will promote equal access and opportunities to ordinary citizens to hold public office. Pangalawa, it would prevent the monopoly of power by families. At pangatlo, dapat po hindi arbitrary. Anong ibig sabihin? Hindi naman dapat parusahan mo yung malalayo ng kamag-anak. Diba? Dahil kaya po, dati po yung mga pinafile ko po ay talaga mahigpit. One per family, second degree of consanguinity and affinity. Yung naging compromise ko po, dalawa. Isang national, isang local. Iba ang constituency. At second degree po. Yan po yung, kung hindi po second degree, magkakagulo na. Hindi na, unenforceable, unimplementable na po ang isang anti-political dynasty. Bakit? Kasi po, pagka magpipinsan, limang magpipinsan, hindi na yan direct family. Nag-file. Sino? Sino magka-qualify? Sino hindi? Sabi ni Justice Carpio, hindi yung una-una nag-file. Pagka unahan po, pagpa-file, aba, 3 araw pa, nakapila na yung magpipinsan, magpapatayan yan sa pila. So, it will create chaos. At ang mangyayari po, yung COMELEC, hindi na po election office. Yan po ay magiging genealogical tribunal. Amo Congressman, ang problema sa politics. Kaya po, ang para sa akin, Yeah. yung second degree, ano yan? Lolo, anak, apo, kapatid, at mga asawa nila. Ang problema Ngayon, kasi, paano mo implement? Paano kung dalawa yung magkapatid? Nag-away, nag-file. Para sa akin po, kung yung immediate family mo, hindi mo kayang pamunuan, ipagkaisahin, lahat kayo, walang karapatan na mamuno sa bayan, lahat kayo disqualified. At yan po makakatulong sa ating lipunan. Bakit? Papalakasin po nito yung institusyon ng pamilya na dahil lang sa politika, nag-aaway, nagpapatayan, maglolo, mag-ama, nagmumurahan, magkapatid, naglalaban, nag-aaway, nagpapatayan. Pamilya po yan. That's the basic unit of our society. And because of politics, because of political dynasties, pagka naokupa na nila lahat ng mga posisyon, sila na mismo nag-aaway para sa mga posisyon. So I think the best version of the anti-political dynasty bill now being is one national, one local, second degree of consanguinity. Kumusta po yung lamin yung bill din? Ito po ay Are you confident? well, alam nyo, 80% na kongreso, political dynasties.
Parang, What you're saying, like, Ang masasabi ko, pag napasa yung version ko, wala nang hot political dynasties. At pag nabawasan yan, magkakaroon ng check and balance, magkakaroon ng mas maraming opportunity, yung mga magagaling natin mga kababayan, magiging mas maayos yung ating political may system. chance ba? No? Depende kay Presidente. Kung magiging sincere si Presidente doon sa sinasabi niya, dahil yung pinail ng kanyang anak, kalokohan po yun. It's a hoax. It's a hoax. Kasi doon, tinignan ko, 10 pwede. 10 pwede. So, kaya po, sa tingin ko, yun ang magiging susi po nito ay kung mararally ni Presidente yung kanyang mga kaalyado. And of course, the challenge is, pinawalang sala si Presidente ng mga kaalyado niya sa impeachment. Kailangan niya po ng suporta ng Kongreso. So it's a choice between the devil and the deep blue sea. Congressman, ang politics kasi puro pera, di ba? So baka magkaroon ng mga tinatawag na dummy. Meaning, they will support some people, pero they'll be beholden to them. Ay, marami naman pong posibilidad. Ang importante lang, hindi talaga yung magkakamag-anak. At least kahit paano. Ngayon po, meron 6, isang pamilya, major position. 3 congressman, isang governor, isang vice governor, isang mayor, may barangay captain pa. So, lahat yan mawawala yan kung maipapasa natin yung ganitong version ng anti-political. Congressman, ano basa mo sa party list? Are we okay? Kasama po yun sa anti-political dynasty. Kung tawag doon kung tiba-tiba. Opo. Sir, good morning. Philip from Marinings. You were saying again na ang labanan sa Kongreso ngayon are numbers. Of course. So, ano ho ang makikita ng solusyon para yung numbers na yun tumangki naman sa tama? Sa taong bayan po, kung may demand ng taong bayan, palagay ko po, magkakaroon din ng pagbabago ng isip. Dahil kung hindi, kaya nga sabi ko, pag hindi na ipasa tong anti-political dynasty bill, simple lang po yan. Gusto nyo mabigyan ng solusyon? Huwag na kayong boboto ng pare-pareho ang apelido. Yes, si Mar. Yes. Late lang po ako. Angie de la Cruz, Pilipinas. Doon po sa ginawang pagbasura sa impeachment case kay Bibi, may epekto po ba yun sa government decision sa impeachment case? Well, wala naman po ako nakikita. Alam nyo, sinasabi ko nga, supermajority are allies of the president. So, I do believe na may sasampa ang impeachment complaint sa Senado kay VP Sara dahil ang kailangan lang po ay 1/3. I don't think that they will get more than 200, pero I think they will get the 1/3. So I think there will be a Senate trial. Pero palagay ko po ang gagawin nila, magtatagal yung hearing sa Kongreso upang sa ganon meron ng trial si Vice President at kung magtatagumpay sila na i-pin down si Vice President dito sa Kamara, iakyat po sa kailangan nila ng public support. So they will try to pin down. So it really depends on whether the Vice President is guilty or not. Kung hindi naman totoo, kahit na ano pang gawing paninira, hindi kakagat. Pero kung totoo, siyempre, lalabas ang katotohanan. 1/3 kasi number game. It's number game. Two star, Numbers please. Two star. Over 100,000 of construction workers were displaced into this and spokesperson Nolan also mentioned that it also directly and indirectly affected those Filipino contractors. What do you think is the long-term implication of this? And what are the other industries that are potentially affected if hindi po assumption or mabigyan ng justice yun? How many jobs will be lost, Congress? How many people?
alam nyo, kasi nga ano ngayon February, it's already half of February. Wala pa nangyayaring bidding. Wala pang announcement of bidding. So pag walang announcement of bidding, meaning siguro bago magkaroon ng bidding, mga 1 month. Kung magsisimula nila Wednesday, simulan nila Wednesday, yung process, mga 1 month yan. So matatapos ang March, walang ma-implement na project. So kung walang ma-implement, walang trabaho, yung daan-daan libong mga, I don't think that's only 100,000. Kasi it affects not only the contractors but the subcontractors. Mas marami yon. And suppliers, of course. And suppliers. At yung mga workers ng mga suppliers at ng mga construction supply. So marami talagang ano. Pagkatapos, yung, for example, construction materials like cement. Balita ko, yung mga cement companies magle-lay off na ang kanilang mga empleyado. Yung sa mga steel, apektuhan yan. At marami pang ibang industriya na umaasa sa construction. At dahil walang public spending, sigurado ako na yung ating GDP for the first quarter will be lower than 3%. Lower than 3%. Worst in the history. Ano nakikita mo sa exchange rate? Well, maraming ano dyan ayoko naman pakialaman, pero maraming factors. Pero of course, pag umihina ekonomiya, umihina ang piso. Pero ang pinakamabigat kasi ngayon, yung debt to GDP ratio natin, 63%, the highest for about 20 years. Explain. Yung GDP, yung gross domestic product, vis-a-vis pag-utang. Ibig sabihin, mas mabilis yung pag-utang, paglaki ng utang kaysa sa paglago ng ekonomiya. Kasi ngayon, ang paglago ng utang natin ay 9% per annum. So, lumalaki ng 9% yung utang natin. Pero yung paglago ng ekonomiya, ngayon, 2025, 4.4, kalahati. So, ibig sabihin, bakit mas mabilis yung utang kaysa paglago? Dahil yung kaya ka mo utang para magamit mo sa pagpapalago ng ekonomiya. Pero ngayon, ang laking umutang, ang bagal ng ekonomiya, ng paglago ng ekonomiya. Yes. Any more questions? Yes, Pilson. Just keep ay mga palit na ibang media. Can you tell us again, yung sinabi nyo kanina na you fear that the Senate and the others ayaw makuha yung ang totohanan? Well, I think with what's happening now, ICI, wala na create ng Pangulo, Executive Order 48, hindi niya sinuportahan ng pondo, hindi niya binigyan ng stopping pattern, nag-resign na yung dalawang pinagkakatiwala ang miyembro nito, si Sec. Babe Singson, saka si Sec. Fajardo. I would say that this is a form of protest. In New York, ng Baguio. Yes, kaya nga, tingin ko, so wala nang kapupuntahan yung investigasyon. Yung Senate Blue Ribbon Committee, papalit-palit, nagkagulo-gulo, and I think even Senator Lacson is now compromised. Compromised na siya. Either dahil sa political leadership struggle sa Senado, at pangalawa, siguro meron na rin siyang commitment na ayaw niya ng magdamay ng marami pang, sabi niya, marami siyang nakakaaway. Pero talagang gano'n, gusto mo ng katotohanan, talagang marami ka talagang matutumbo. Siya pa yung makapulong daw bago magpasko. Eh, pati Chinese New Year na wala pa. Yan sa social media. Pero may mga namatay na. Hindi, alam mo, kasi the problem with the president is trying to resolve not the problem, but the fallout in the flood control mess brought about. Danny, question? Kong Elise, magandang umaga po. Sa gitna po ng mga kontrobersya na nangyayari ngayon, nakikita naman po natin na walang pinatutunguhan yung mga aksyon, yung mga ginagawa ng Pangulo. Nabanggit nyo nga kanina, ang nire-resolve ni Pangulo, hindi yung problema ng
korupsyon, kundi sa totoo, sa opinion ko, ang nire-resolve niya yung problema niya kasi alam niya napakalaki ng mga ebidensya na nagtuturo na may kinalaman siya. Sinasabi yan, ang dami na nagsabi niyan. Iba-ibang issue nakita natin. Pero nakita ko natin, Kong, na ang mga tao ngayon, ang mga nasa gobyerno ngayon, kita-kita natin na talagang kumakampi. So, kung titingnan natin ang galaw ng oposisyon, kasama po kayo sa isa sa mga kinikilalang leader, sila Governor Simpson, kayo. Hindi po ako sa grupo na yun. Hindi po ako sa grupo na yun. Sa, ano po ako, dilawan ako, dilawan. Yes. In general term, the opposition, kasama na po yung dilawan. Ako po opposition sa unity. Apo. Kasi pangako po nila unity. Ang ginawa po nila, uni-away, anlinakaw. Kaya po, ang tanong ko po ito, nakikita mo natin na sa laki ng mga involved na halaga sa mga nakawang nangyari. Sabihin na natin, diretsa ang pananalita, nakawan, korupsyon, plunder, pandarambong. Maraming pera ang umiikot ang piniikot, hindi lang sa merkado, kundi piniikot para sa aking isip, sa pananaw ko, maraming nabibili ng mga nasa gobyerno ngayon. Kaya tahimik Walang lumalantad, talagang lumalaban. Ngayon, ito po tanong ko sa inyo. Sa nakikita po natin na parang wala na tayong pag-asa talaga. Ano po ba ang nasa isip ninyo na hakbang na medyo bold na hakbang na talagang para mas resolve itong problema na ito? Kasi kung dadaanin mo sa paupo o ano, wala makitang solusyon eh. Siyempre dapat mag-isip po tayo ng mas kapanipaniwala na paraan para ma-resulta. Careful, napaka-invite ka sa rebellion. Alam niyo po, sa experience ko, wala namang hindi natatapos na problema. 20 plus years, si Pangulong Marcos Sr. natapos din. Pero ang problema po, baka bago matapos yung problema, tapos na rin mo tayo. Hindi naman po. Hindi naman po siguro. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang importante, kung ano yung tingin natin na role natin bilang isang mamamayang Pilipino. Whether you are a public official, whether you are in the media, whether you are an ordinary citizen. Talagay ko dapat meron tayong discernment kung ano yung dapat natin gawin. Basta po ako, ang pangako ko lang, sabi ko nga, I've been in the service for the last 50 years. Hindi ko naman sinasabing malinis ako. Dumaan po ako sa isang proseso. Survivor po ako, palagay ko, hindi rin ako nakapag-kompromiso, baka wala na rin ako dito ngayon. So, gagawin ko na lang po, itong mga huling panahon ng paglilingkod ko, talagang tatalasan ko yung aking sense of discernment upang makagawa ng mabuti para sa ating bayan. Pero hindi ako mawawala ng pag-asa. Wala namang madali sa buhay. Lahat naman mahirap. So, paghirapan natin. Molly, any questions? Wala? Okay. Any more questions? Okay, Wilson. Is the 40th anniversary, dilawan kaya, sabi niya, 40th anniversary of EDSA revolution ngayon. February 25. Yes, anti-corruption. Yes. Anong lessons natin 4 years from now na noon grabe ang corruption, tapos nagkagulo economy, politics. Ngayon, we are still back and worse now, worse corruption. What is your message? Well, simple lang yan. Ang may tipping point. Laging may tipping point. Yung mga mamamayan natin. So, what the president doing now is trying to appease the people. Kaya lang, sana, totoo na. Huwag na yung puro pangako. Puro pangako sabi niya. Ipapasa yung Independent People's Commission. Priority. Di pa na ipapasa. Sabi niya ngayon, ipapasa niya yung anti-political dynasty. So, dapat ipasa niya na yan. Sabi niya may makukulong. Wala naman nakukulong. Tsaka yung bigas. So, iba yung narrative, pag gustong pababain yung galit ng mga mamamayan. Pero ang dapat na gawin, bigyan ng solusyon yung problema para natural na bumaba yung galit. Sir, dun po sa binanggit niyo na may umano'y text message na palitan sa pagitan ni Presidente at ni
nung mas nakababatang Bersamin. Handa po ba kayong ilahad kung ano specifically yung Well, ganito laman yan. nito? Can you show us Yeah, the text hindi. message? Bibigyan ko na lang kayo ng ano. Yung totoong nangyari. Thursday, I think that's February, ano ba yung ano, yung February 9, 8, 7, 5, February 5. Tinawagan ako ni Congressman Libiste kung pwede raw ako makamit sa Makati. So nagpunta ako doon sa sinabi niyang lugar, yan sa Blackbird sa Makati. Tapos kaming dalawa lang, pinakita niya sa akin yung files. Sabi niya sa akin, baka makatulong sa inyo para hindi makapasa sa sufficiency in substance yung impeachment against the President. At may tiwala ako sa iyo na bilang ano, hindi ka Duterte, hindi ka Marcos, baka ikaw yung ano. Sabi ko, sige, ganitong gawin natin, bibigyan mo ako ng hope. Sabi niya. Pero sabi niya, mayroon pa raw meeting tomorrow with other congressman, i-present na rin. So tinawagan din ako ni Congressman Tino. So nagkita naman kami dyan sa Mayor Ortigas together with Congressman Tino, ako, and together with Congressman Libiste and 2 other congressmen. So, present niya uli, nakita ko uli. So, tapos, sabi niya sa akin, kung pwede, magsama ako ng ibang Liberal Party members. So, ginawa ko, tinawagan ko, kinabukasan, nagkita na naman kami. Doon naman, sa Rockwell. Present niya uli. So, 3 beses na nai-present sa akin. Ano bang details ulit po? Tapos, tapusin ko na. Tapos, pinakita sa amin, sabi ko, ano ba motibo mo? Bakit mo pinipresent? Sabi niya, one is, para lumabas yung totoo, para maprotektahan din sila Yusek Bersamin. So, yung mga kasama ko, tinanong ko na lahat, ano ba mga, mag-ano tayo? Ako, motibo ko lang, simple lang, lumabas yung katotohanan para sa bayan. Tinanong ko sila lahat. So, after that, sabi ko, ang gusto kong mangyari, patunayan mo sa akin na nagpunta sa iyo sa bahay mo sa Taal si Yusek Bersamin at yung mga kanyang mga abogado para gumawa ng affidavit. Sabi niya, meron siya CCTV. So, present niya. Yung CCTV ni Yusek Bersamin ng mga abogado, kasama siya. Tapos sabi ko, gumawa ka ng affidavit. Na yan, lahat na yan, dahil sila Yusek Bersamin daw natatakot sa kanilang buhay. So sabi ko, gumawa ka affidavit. I-present namin yan sa February 9 deliberation sa Kongreso. Kung mabibigyan mo kami ng affidavit. So sabi niya, gagawin niya raw. So Sunday, kita kami uli. Kita kami uli. Kaya lang, nung pagkikita namin, ma-atras na siya. Sabi niya, natatakot yung pamilya na ilabas. Pagka nilabas daw yon, may mangyayari. May mangyayari doon sa pamilya. Nila. Natatakot. Tahimik na raw, huwag nang paguluhin. Sabi ko, ang kailangan lang, lalabas daw sila kung merong enough support ng church at ng civil society. Yun ang sinabi nila. Doon sila lalabas. Kasi may nakausap daw silang bishop, ang sabi, itago na lang na ilabas. Ayun ang sabi. Bishop yun, ha? Yun ang sabi sa akin ni Congressman Catholic ba? Libiste. So yan yung sabi sa akin ni Congressman Libiste. Sir, given what you saw dun sa text message na yon, sa tingin nyo, sapat yon para magbukas ng isang forma ng investigasyon sa Senado, sa Kongreso? Sapat na sapat. Kasi binerify ko kay Toby. Sabi ko kay Congressman Toby, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng 68 million? Sabi niya, hindi dumadaan sa akin yung pera, pero yan yung listahan, ako nag-uutos. Totoo ba na binigyan mo yung mga alyansa candidates? Totoo. Pati amount. Totoo. Nagaling saan yung pera? Yun ang hindi niya alam. O saan So galing. anong magiging Nandun din kaugnayan nila? sa text message, nandun yun. Saka mahaba. Hindi, Detail. pero ano magiging kaugnayan para mai-involve sa flood control? Kasi nakalagay doon, may sinabi ni Yusek Bernardo na nagbigay siya ng pera sa mga Bersamin. Di ba? Sinabi niya. Sinabi rin niya ni Senator Lacson. Tapos kaya nga natakot si Yusek Bersamin na baka siya maging Paul Guy. So ginawa niya, pumunta siya sa bahay ni
ni Lebiste, doon sila gumawa ng affidavit. Bakit sa Batangas? Kasi yung mayor doon, na mag-anak niya, sa Taal, na dating chief of staff ni Yusek Bersamin. Abogado yung mayor doon. Eh bakit kay Lebiste? Dahil magkaibigan yung mayor sa si Lebiste. Alay sila. So, sabi nyo, base dun sa nakita nyo, sapat na sapat, pero ngayong umuurong na siya, so wala nang patutunguhan to. Well, it really depends. Sabi ko nga, tapos na yung impeachment, ang isa na lang titira, yung na pwedeng ipatawag si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin, si Lebiste, ay yung Blue Ribbon Committee. Kaya lang, ayaw rin. Sir, Edmond Pangilinan po sa CCNTV. May tanong lang po ako tungkol dun sa February 25 billion mark protest. Trillion. Bilang congressman po, Trillion na po. masabi ko tungkol dito. Dadalo po. Yun lang. Pwede pa. Pwede Po, pa. may nabanggit po ba, DJ Mendoza from National Department po, may nabanggit po ba si Yusek Bersamin bakit sa tayo po, may discussion lumaki? Well, kasi nga po, yung mayor ng Taal, Batangas, dati pong chief of staff ni E.S. Bersamin. Hindi po. At kamag-anak ni Adrian Bersamin, ng mga Bersamin, ay malapit na kaibigan at partido at noong nakaraang halalan ang tumulong nagtulungan sila, Congressman Davis. Ang sabi niya, naghahanap ng lugar na medyo safe, doon nagpunta sa akin. At kaya nga sabi ko, kumuha ka ng CCTV, bigay mo sa akin. Hinigay naman. Hiningnan ko. Doon. Kung hindi po magsasawa ng Senate to ribbon investigation doon, willing po ba ang House na magkaroon ng separate investigation? Ay, palagay ko, lalong hindi willing ang House. Super majority. Anyway, sa akin po, imbestigahan nila o hindi, basta sinabi ko yung totoo na informasyon at ako po naniniwala hindi mo mapipigil ang katotohanan. Lalabas at lalabas siya. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Kung bakit pinupuno po yung supporter niyo ni Libis mismo, why not himself, si Congressman? Come out in the open and then reveal everything. Well, nakita ko kay Congressman Libiste. Siguro dahil neophyte, hindi niya alam kung paano Tinatanong niya nga ako. Kung bakit kaya mong magsalita agad? Parang ako, mahirap na tumayo sa press. Yung pay talaga. Neophyte pa talaga. Nakikita ko, iba rin yung mahirap din talagang maunawaan yung pag-iisip ng isang millennials yata ngayon, mga millennials, millennials. So, nagtatalo din kami. Actually, nagte-text ako sa kanya. Sabi ko, I think it's your duty, the duty of Bersamin to come out in the open. Sabi ko, bata pa si Yusek Bersamin. Kung hindi niya ilalabas yan, pagdating ng 2028, iba magiging whether whoever will be the president, palagay ko, magde-demand yung mga tao para malaman ang katotohanan. So it's just a matter of time. Kung hindi namin hindi na pera nyo si campaign galing kay Yusek Bersamin. Yes, true. The campaign manager. Ikaw, Vika. Yes. You know, the fact that this is from the executive secretary, Congressman, that is malaking weight niyan. Kaya nga sinasabi ko, February 9, salita si Congressman Tino. Ako araw-araw nagsasalita. Ngayon, February 16, nag-deny na ba si Yusek Bersamin? Nag-deny na ba? Ang dali-dali mag-deny. Dapat kinabukasan, may reaction na. Okay, it's already almost 11. We'll now close. Also, make it quick. Nabanggit mo nyo kanina na sapat yung mga text messages para magkaroon ng probable cause para umakyat yung investigasyon sa Senado, sa Kongreso. Pero nakikita ko, Actually po, yung Senado po, hindi naman kailangan ng probable cause yung Doon nga, bigla na lumalabas, Gutesa, kung sino-sino, di ba? Kung gusto lang nila talaga na napaka-importanting information that there is a connection between the President, kung hindi totoo, di mas maganda, pabor kay Presidente para malaman ng mamamayan na hindi siya involved. Pero ngayon, lahat ng Pilipino ang niisip bakit pa nagkakaganyan ng investigasyon dahil siguro sa batang Presidente. 2023, 2024, 2025 national budget, 1.45 trillion pesos
na pera ni Juan de la Cruz, sinalaula ng Kongreso, hindi siya kumibo. 3 taon. It's either complicit or it's a question of his competency. At, Bakit ayaw niya sagutin? at gusto yun pagtakpan na rin ng Senado? That's why ayaw na nilang ituloy? I think so. What do you think is the motive? Well, one, leadership. Pangalawa, maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they they would sacrifice the truth. Yeah. May ulit daw sa Ko- soundbites. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Okay, Danny, quickly. Yun nga po kung yung point ko kanina po, ang punto ko po kanina, assuming na yan yung investigasyon, nagtuloy na po sa Kongreso, sa lower house or sa upper house man. Alam po natin, nakikita naman ng marami. Hindi humaikakaila kahit sino rito. Palagay ko, maraming sasang-ayon sa akin na ang nangyayari, lukuhan na eh. Marami sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Totoo, nababayaran. Pera-pera, labanan. Okay, so what's your question? Yeah. So ngayon, dahil sa nakikita ko na walang patutunguhan itong mga ganitong mga regulo nito, mga bodabil na investigation nito, ano po ba ang shortcut but doable solution na naiisip ninyo? Wala pong shortcut. Alam mo, kaya nagkaganito yung bayan natin dahil sa mga shortcut. So dapat po yung mga mamamayan ay magising. Dapat yung mga mamamayan mismo ang mag-demand sa ating Pangulo, sa gobyerno, na ipaliwanag ito. And kasi ako po, matindi yung paniniwala ko, sabi ko nga, God will create a way. Amen. Kahit sino po kung na opisyal ng gobyerno, pag makapalang mukha at nananawagan ng mga tao, hindi mo makikinig. Matapang ang hiya. Pag matapang ang hiya, hindi makikinig sa katwiran ho yan. Yun ho ang paniniwala ko. Basta we just keep on fighting and God will create a way. Okay, Congressman, can you give a last statement? Yeah. Well, yeah. Yun na nga po, sa tingin ko, alam niyo po, namamanipulate na yung kaba, yung pangamba na maulit yung mga pag-aabuso ng mga Duterte nung panahon nila. Yun ang nagiging sagabal para baliwalain na ng marami yung ginagawang kasalanan at pagnanakaw sa ating bayan ngayon. At tingin ko po ay may masamang epekto ito. Bakit? Makakasanayan po ito. At kung makakalusot po ito, anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila i-prosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan ngayon. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves to perpetuate into power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit ng konstitusyon. And even Congressman Puno is espousing a CONCON. Alam na natin na hindi na pwede ang CONCON. Bakit? Gagawa ka ng batas. Pagkatapos pagkagawa mo ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution, tapos magkakaroon ng plebiscito. So ano ang option? Bandang uli, sasabihin, di na kaya ng CONCON, kaya kailangan CONAS. Pagka CONAS, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. So, kaya nga, mahalaga na tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para maiwasan yung mga consequences ng pagbabaliwala sa katotohanan. On that note, we end the press. Can we give him a big hand? Okay.